What's up mga kabahay? So magalang project uli. At kung makikita nyo nga, patapos na tayo, no? Kantuhan na lang ginagawa nila. Morma na yung bahay, oh. Ganda na ito pagka nakulayan, no? Pagka may kulay na yan, lalo maganda. Natakpan na lahat ng hollow blocks. Ayun si Mike nandun. Doon siya sa bintana. Tapos si Jun, ito yung ginagawa niya. Yung dalawang, yan, oh, yung dalawang 50 by 150 na bintana. Malamang sa malamang, awning window ito, no? Makikita nyo ang kapal ng pahid niya sa taas. Yung overhead niya ang kapal. Kasi pinalevel ko doon sa taas ng amba. Malayo kasi, malayo yung biga nila nakaangat, no? So harap pa naman to. Eh siya yung nakikita dito sa palagi, no? Mapapansin mo yun. Kaya, although matrabaho yung ganyan, makapal, pinalevel ko doon sa taas ng amba. Para parehas sila. Para maganda silang tingnan. Tapos dito naman, ito. Inayos na ito niya, no? Yung Kokoy Man, ayan. Ito, kinantoan to ni Mike kahapon. Ito yung kinantoan ni Mike yan kahapon, yung poste. Ayos na siya, oh. Yeah. Nakahulog yan, mga kabahay. Ito tayo sa loob. Ito yung ginagawa ni Jun ngayon, oh. Yep. Overhead. Kaso halos lahat sinsilan. Ayan, kung makipapansin nyo yung guhit. Halos lahat sinsilan, no? Sobra sa ano. Kahit doon, sininsil ni Jun. Ito sisinsilin din. Lahat ng bintana, sinsilan sila sa ibaba. Ito yung ginawa ni Samboy kahapon. Sininsil niya rin to kabilaan at saka sa ibaba. Sininsil niya yan. Pero ngayon tapos na, oh. Tapos, ito, ayan, sinsilan din to sa baba. Ay nilagyan ko ng mga size ng bintana doon para as reference. Subscribe guys sa channel ni Mike. Michael Olada. Search nyo sa, sa YouTube, no? Ito, ang size nito is 120 by 60. Hindi naman to sinsilan. Papadagdag naman to. Dahil 60 lang yan. Tapos dito, ito 120 by 60 rin to. Papadagdag din yan. Ito naman, papasinsil sa ibaba. Ito tayo. Ito makapal. Tingnan yung gano'n kapal yung abulin sa taas. Layo, oh. Layo. O, papabakalan natin banda din dyan makapal. Bago pitikan, no? Pero sa ibaba, tapos na. Ito ang kapal ng paltada nito, no? Inabol nila, no? Pero lahat yan, hindi natin yan walang daya yung mga yan. Mga kabahay. Oh, ayan o, kung mapapansin nyo. Dating nakaganon yan. Nakahulog lahat yung mga yan. Dinala natin yan lahat sa ayos, mga kabahay. Hindi natin yan sinortcut. Although natagalan tayo, tsaka nahirapan. Walang ano dyan, walang magic. Parehas yan, parehas. Kaya, yung iba talaga, hindi iba. Halos lahat ng pader. May difference talaga siya na umaabot ng 2 inches o higit pa. Di ba, Koy? Sobrang kapal. Para sa kaalaman nyo lang mga kabahay, umuubos na kami ng 120. Tama ba 120? 120 bags of cement na yung inubos nitong bahay na to. 80 square meter na bungalow. Pero sagad yung mga palitada namin hanggang itaas. Saka yun nga, walang daya yan. Nakahulog, tinulugan namin yan, hindi namin siya kinuha sa manipis lang. No? So, kahapon dapat i-layout ko dito yung lababo. Kaso, brown out. Tapos dala ko yung laser level. Eto, dala ko kahapon. Low bat naman. So ngayong araw, magli-layout tayo ng lababo natin, no?
Yeah, so dito naman sa phase 4 mga kabahay. Umpisa na ni Kenneth yung ating ano, no? Yung ating understair storage. Bali yan. Ito sa inyo. So yung mga dati nang nanonood sa akin, familiar na sila dito, no, sa understair storage sa Deca. Nakailan na tayong gawa ba nito? At yung same design, nakadalawa na tayo, no? Yung una yung kay Ma'am May, at yung isa naman yung kamukha rin nung kay Ma'am May, yung kay Kuya Mon. So yung mga nanonood talaga sa vlog natin, nakita na nila yan, no? So ito, understair storage din, pero ibang design naman to. Pero ganun din ang konsepto, pull out. Pull out din yan tatlo. 1, 2, 3. Ang size nito, ka-size nito yung kay Kuya Mon. Kasi yung kay Ma'am May sa Phase 11, sagad yun hanggang doon. So malalaki yung pull out niya. Ganito, ito naman, ano lang siya, 2 feet. Ito 24 inches, kamukha ito nung kay Kuya Mon. Ay hindi, tagsi 60 pala. Tagsi 60 cm ito. Naka-divide niya ng 60 na pull out. Katulad ito nung kay Kuya Mon. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung magiging design nito kaso nasa cellphone ko. At hindi siya naka-print, no? So, antabayanan nyo na lang yung, yung pagtatapos nito para makita nyo, no? Maganda to, maganda rin pagka natapos. Pero sa lumilitaw nga, mas mabusisi ito. Mas mabusisi pa yung design ito para doon sa mga nauna pa natin ginawa. Kumpara doon sa dalawang ginawa natin kina Ma'am May. At saka kay Kuya Mon. No? Tapos pre-primer na ni Puroy itong ating vanity cabinet. Nabutasan ko na yung para sa drain. Nabutasan ko na yung para sa hose ng yung hose ng faucet niya. Doon sa kanyang basin type. Ayun, yung basin type na lavatory. Ito naman yung pinto niya na meron ding continuous handle. So, dito nakapwesto yan, no? Ayan. Ayan, may layout na tayo dyan. Nakapix na yan. Tinanggal ko lang natin para ma-finish, no? So, laminated din nga pala yung finish nito. Sa harap lang, no? At least sa harap laminated. So, ginagawa natin ngayon, yung partition niya, makikita nyo yung layout na yun, no? So, yun. Patuloy muna natin. Yan, so pagpatuloy natin yung ginagawa nating understair storage mga kabayan. Lalagay kami ng rito. Ito. Hanggang straight yan doon. Ito yung babanggaan ng ng face frame natin. So yung face frame natin hanggang dito. Kung makikita nyo rito. Babangga dito yung face frame. Tsaka dito. Pantay-pantay yan. Pantay-pantay yan. Yung face frame dito naka overlap o naka-overlay. Pero pinasok natin siya ng 1/4. Ayan. 1/4 dito. Kasi hindi naman to straight ayan, alon-alon to. Para matago yung nakapasok na lang siya ng konti. Naka-offset siya, no? So, ganun yan mga kabahay. Tapos nakat na namin yung pang pull out namin ito sa drawer. Pagkatapos, tapos naman yan, assemble na namin ito, no? So, yun yung gagawin natin mga kabahay.
So, ayan na yung nagawa natin mga kabahay, no? Naglinis na kami. Hapon na. Oras na. Pakita ko dito sa harap. Si Kenneth nga pala, nasira yung motor niya. Naplatan kasi siya kanina eh, ano? So, hindi niya mapatakbo ng flat. Ang ginawa namin, kinalag na lang namin yung gulong para mapabulkanize niya mamaya. Tapos, sasakay muna siya kay Poroy. Tapos, after niya mapabulkanize, bukas ng umaga pagbalik, isasalpak naman para magamit niya yung motor niya, no? So, nga pala yung motor niya, yung mga classic. Sa mga nakakaalam, no? Classic na pamasada to. Pinangkakarera to ng mga 90s. Ayan, yung Yamaha RXT 135. Ayan, mabibili siya mga yan. Yung mga pinangkakarera nung araw, nung bata pa ako. So, ito nga yung nagawa na natin. So, na-revise yung unang plano, yung unang design. Dahil may box dapat dito yan na shelves. Box dito. Tapos may box pa rito. So, sabi ni ma'am, i-flat na lang daw. Tapos gumamit na lang ng continuous handle sa taas. Which is ito, bumuli sila kanina doon sa BDL, no? So, pakita ko lang sa inyo yung loob. Bali, itong unang part, meron siyang hangeran dito. Lalagyan natin yan ng hangeran dito. So, parang closet ang dating nitong una. Kaya open siya, no? Tapos, ito na yung gagamitin natin na drawer slide. Itong Happy Lay brand, kamukha ng ginamit natin kila Ma'am May. Medyo may kamahalan nito. Itong ball bearing drawer slide. Pero heavy duty naman. Talagang matibay yan. So maglalagay tayo ng isa dito. Sa ibaba. Isa dun sa kabila. Tapos isa dito. Tapos isa pa dun sa kabila. So itong pinakamabigat is 4. Yan. 4 yan. So pasok natin to. Then yung pangalawa. Ito yung pangalawa. So meron siyang shelves doon. Meron din siyang shelf doon. Sa ilalim. So, dalawa siya, no? Dalawang layer. Pasok natin to. Yan. At ito pang huli, ito yung parang magsisilbi naman na shoe rack. Kung ilalabas natin siya. Yan. Wala pa kasing drawer slide, no? Yan, no? Shoe rack parang hagdan. Tapos meron pa siya dun sa pinakailalim. Ayun yung drawer guide niya. Drawer slide. Tapos, back to back yan. Maximize talaga yung space. Ayan. 1, 2 layer. So, yun. Bukas mga kabahay, tapos na to. Tatapusin na namin bukas to. Ibig sabihin, matatapos namin yan na yung yung assembly niya. Pero, yung finish niya kasi hindi naman paint. Bali sa loob paint lang, no, na white. Pero itong harap niya is laminated. So, ang magiging trabaho na lang bukas is ihahang ito. I-mount gamit yung ating mga drawer slide. Tapos yung pinaka-face frame niya pa. Meron pa siyang face frame sa harap. Yon. Tapos laminated yan. Laminated. Ito laminated din to. Yan. Na-laminate din yan. Pero hindi white. Ang gamit natin is itong parang wood. Ito. Yan. Yan ang gagamitin natin laminate dyan, no? Alright. So yun mga kabay. Bukas, abangan nyo, subaybayan nyo yung pagtatapos nito, yung paggawa natin dito. Papakita ko sa inyo. Bukas nakahang na yan, may face frame na yan. And then, painting works na lang doon sa loob. And then, yun naman yung papakita natin yung paglalaminate naman dyan. No? So, salamat sa panonood mga kabay. Hanggang bukas muli.